Kakapasok lang lagot na matinding utos. Ping Lacson nagsalita na sa ayuda, no more na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Sabi po ni Ping Lacson, no? Ayun. Tupad, akap at IX, no more. Ayun, bago natin simulan ng videong ito, nais ko nga pala bigyan ng credits ang boses na madidinig natin at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Siyempre, suportahan natin yan si Sir Badong Arateles, mga katunay. Bisitahin niyo po ang kanyang YouTube channel. Ipagpatuloy natin. Lacson, gigibay ng Padrino base na ayuda. Ayun. So pinapaliwanag po ni Lacson, ito pong mga ayuda, bagamat masarap pakinggan, maganda pong malamig po sa tengang pakinggan na ito ay pagtulong sa mga mahirap. Ayon po kay Lacson, ito po ay sistemang yung intention para sa mahirap, pero mas nauuna yung connection, no? Makikita po natin sa lahat ng uri ng ayuda yan kung sino po yung kakilala, no? Kakilala ni Kapitan, kakilala ni Mayor, kadalasan kay Kapitan kasi diyan. Tapos si Kapitan, bata ni Mayor, no? Bata ni Congressman. So kung wala kang kakilala, kahit karapat dapat kang mabigyan ng ayuda, wala ka. Yan po yung paliwanag ni Sam. Kung tutuusin kasi, no, dito kasi sa atin, yung kahirapan ng tao ginagamit sa politika. 'Di ba? Totoo naman yun. Masakit mang isipin. Yun yung sinasamantala. Gaya niyan ng mga ayuda. 'Di ba? Kung tutuusin kasi, no, paulit-ulit nating sinasabi dito sa programang ito, no, na hindi naman natin kailangan ng ayuda sa mga panahon na to. Dahil lahat ng mga tao ay malayang nakakapaghanap buhay, malayang makakapagdiskarte ng pera, malayang makakagalaw. Ngayon, wala namang pandemic na nangyayari, wala namang kalamidad, bagyo, o anumang nangyayaring hindi maganda sa bansa natin para ang mga tao ay bigyan pa ng ayuda. 'Di ba? Pasensya na doon sa mga umaasa sa ayuda. Pero kung tutuusin, mga katunay, o sige, nandun na tayo, malaking tulong yung ayudang yan. Baka sabihin nyo sa akin, bakit kinokontra mo yung pagbibigay nila ng ayuda? Bakit kinokontra mo yung ganito? Bakit nagagalit ka? Ito po yung ipapaliwanag natin dyan. Alam nyo po ba yung binibigay na ayuda sa inyo? Pondo na nanggagaling din sa atin. Yan yung buwis na binibigay natin sa kanila, dyan sa gobyerno. Ngayon, kung buwan-buwan, binibigyan tayo ng ayuda. Ayuda. Buong Pilipinas bigyan ng ayuda. Sa tingin nyo ba, kapag dumating yung in case of emergency, magkaroon tayo ng kalamidad at wag naman sana magkaroon na naman ng pandemic na wag naman sana dumating, ano yung magagamit natin? 'Di ba? Kung bigay lang tayo ng bigay, imbis na naiipon lahat ng mga pondo na binibigay ng taong bayan, walang napupuntahan. 'Di ba? Imbis na naiipon, dapat iniipon 'yan eh. Ngayon kapag nagkaroon ng emergency, meron tayong mahuhugot. 'Di ba? Hindi yung bigay lang tayo ng bigay. Ang kailangan ng taong bayan ngayon para umasenso, bigyan sila ng kabuhayan. Bigyan sila ng pagkakakitaan. At itaas ang sweldo ng mga manggagawa. Yan ang susi sa pag-asenso ng mga Pilipino. Samsung. Ngayon, pinaglalaruan. Pinaglalaruan ang listahan. Inuuna yung kakilala. At lalong masama ginagamit ito bilang kampanya kahit hindi pa eleksyon. Tama yan. Minsan yung mga nabibigyan ng mga ayuda, inuuna muna yung mga kakilala nila. Pero pag hindi ka kakilala, wala, never heard ka. Talagang pipila ka. Kapag nasa malayong pila ka, doon ka talaga. Correct. Correct na correct yung sinasabi mo, Senator Lacson. Kaya pagbabalik niya, tulong na magagamit sa ito pong ayon pa kay Lacson, ito raw pong mga ayuda na to katulad ng IX, Tupad at AKAP
actually hindi po nagagamit ng mga mahihirap ng nasa baba, no? Sabi niya ay dapat daw tulong na nagagamit, ito raw mga sistemang tulong na nagagamit sa taas. Pero kapos sa baba. No? Meron pong pinamimigay, wala pong duda yan, di ba? May pinamimigay na ayuda. Pero mas malaki po yung naitutulong nung taas, yung sinasabi ni Lacson na taga-taas. Ay yung ayuda na, alam niyo na, bago makarating sa baba, nakatay-katay na. Kasi kumbaga yung sinasabi dito, mas malaki yung napapakinabangan ng nasa taas kaysa nasa baba. Kumbaga parang tax yung sinasabi dito ni Sir Badong na niya kay Senator Ping na, no? Parang pagdating dun sa sa mga tao, wala na. Hindi kuwari, 8,000, wala na, 5,000 na lang. O kaya 2,000 na lang. O, di ba? Nagkakatotoo talaga yan, mga katunay. Malamang yung mga kumukuha ng ayuda dito, na-encounter nyo na yan, mga katunay, yung mga ganyang pangyayari. Diyan nga na protesta si PRRD noong panahon ng pandemic. Kasi, nung nagbibigay ng ayuda, di ba, yung SAP, di ba? Imbis na 8,000 yung matanggap nila, ang natatanggap nila bawas na 6,000, 5,000, 'di ba? Meron pang ata 2,000, mga ganon. 'Di ba? Pero ang pinag-usapan 8,000. Oh, pero doon yung nangyari yon is walang kinalaman si PRRD doon. Nagalit nga si PRRD noong mga panahon na yun Kaya ang dinusta niya talaga doon, talagang tiniriya niya yung mga Kapitan Del Barrio 'Di ba? Kasi doon babagsak Oh, kumbaga nagkakaroon daw ng katkungan ng mga panahon na yon. Siyempre hindi na natin para i-mention kung ano-ano yon. 'Di ba? Pero nangyari yun ng mga panahon na yon. Kahit pinalita naman sa mainstream media yun 'Di ba? Yung mga reklamo ng mga tao. Oh, ito yung sinasabi ni Senator Ping na imbis na makatulong sa baba, kaya pagdating sa baba, yung taas muna. Tapos sa baba, barya-barya, parang ganun. Malinaw Noong panahon po ni Tatay Digong, alam po ng tao na yung pila na to para sa ayuda, alam nila na yung by city or municipality, di ba? Pag ikaw ay kabilang sa syudad, magkano na nga yung tinanggap natin ayuda? 8,000. 8,000. Pag ikaw ay municipalidad, 6,000. Alam mo kung magkano binibigay. Dito po sa atin, sa AIX, TUPAD, at saka kung ano-ano pang iba, AKAP. Hindi mo alam Alam mo, 5,000. Pucha, pagtanggap mo. 1,500, 1,000, di ba? Kumbaga parang fake news no? May nating naririnig na yun yung literal na fake news. Ganyan. Wala naman pong naimbestigahan. Hindi po natin nakita yung follow-up. Yung buntis na nag-viral na magkano lang yung napunta sa kanya dahil pinasoli. Sinuli yung iba. Kuno. Magulo talaga, no? So, inasahan po yan ng mga politiko. Totoo naman, kasama ka rin Lacson. Ang tanong ko kay Lacson ganito, bakit ngayon lang, di ba? Bakit ka tumakbo under ng Pangulo, Bakit ka tumakbo under ng Pangulo na namimigay ng mga ayuda? Oo, ganun talaga magiging katanungan sa kanya dahil alam naman natin, yung mga kasama ng administrasyon ay talaga ang ginagawa nila, namimigay ng mga ayuda na ayaw naman palang mangyari din ni Lacson. Di ba parang kontra, sasama ako sa inyo pero kontra ako sa ginagawa ninyo. Kaya parang hindi maintindihan talaga kung bakit nangyari yun. No? Unang-una si Senator Amy, sumama sa alyansa. Siguro, accepted na yun, kapatid siya Kumbaga, kahit pa paano magkapatid pa rin tayo, susuportahan kita, magsuportahan. Kaso nga lang, hindi nag-success, umalis si Senator Amy doon sa alyansa. Pero naging mabuti pa. Naging mabuti yung naging resulta ng pag-alis niya. Diba? Kahit pa paano, nakapasok siya sa 12th spot sa senatorial. Nagkaroon siya ng pag-asa kasi dati talaga nung nasa alyansa siya, is hindi na nakikita talaga yung bilang ni Senator Amy sa pagiging senador. Buong akala ko nga matatalo na si Senator Amy. Hanggang sa umalis siya sa alyansa, lumipat siya kay BP Sara, at na-endorse naman siya ng maayos. Ayan, kahit pa paano number 12 nakapasok. Hindi na rin masama doon. Hindi na rin masama. Kaya may panahon pa si Senator Amy habang senador siya na ipakita niya, ituwid niya kung ano yung dapat niyang ituwid. Baka sakaling tumaas na siya sa susunod. Si Camille Villar, hindi rin natin alam kung bakit sumama sa alyansa, samantalang kaibigan ng mga magulang niya, ng mga Villar, ang mga Duterte. Tapos sumama din si Camille bandang huli
O ngayon naman si Lacson, no? As is kumokontra pala sa mga ganon, sa mga ayuda-ayuda na yan, ayaw niya naman pala ng ganyan na medyo against siya. Pero bakit din siya napunta sa alyansa? Kaya marami talagang tanong. Kaya ito yung tanong na yun sagutin natin. Yun yung galing naman sa mga taong bayan. Dahil ba sa makinarya? Yun. Kasi syempre pag ikaw nasa posisyon ka, 'di ba, administrasyon ka, nasa posisyon ka, makinarya talaga, hawak mo makinarya. Hawak mo ang mo, may pag-asa ka talagang manalo. No? Kaso nga lang, hindi ganun talaga yun nangyari. Kahit sabihin na may makinarya, nasa posisyon, ang nagtagumpay pa rin, hati. 'Di ba? Lamas-lamang pa nga yung kabila. Ganun ang nangyari. Kasi iba na ang taong bayan ngayon. Kumbaga, mabibili mo sila. 'Di ba? Mabibili mo sila. Pero hindi mo alam ang isasagot nila. Parang pwede mo silang bayaran. Ibig sabihin, pwede mo silang bayaran. Tatanggapin nila yung ibibigay mo, pero hindi mo alam kung ano yung isusulat nila sa balota. 'Di ba? Pag sinabi, bibigyan kita ng ganito, boto mo ako. Oo! Pero pagdating doon sa presinto, yung botohan, iba na isusulat niya. Siyempre, hindi niya naman nakikita. Di ba? Ganun yun. Yung tanong natin, di ba? Maganda yung sinasabi. Yan yung problema Maganda yung mga sinasabi. Pero ang tanong, bakit ka nakisama sa kampanya na ang pang-attract, hindi lang po yung presidente na namimigay ng ayuda Pang-attract sa mga rally mismo ay yung ayuda. Yung pala, anti-ayuda ka. Yung ano no? Parang kaya marami talagang tanong yung mga sumama sa alyansa. Ang dami talagang nagiging tanong sa kanila kung bakit sumama sila. Pero ito talaga yung sagot ko yung kanina nga. Syempre tingin ko, tsaka hindi lang ako yung tumitingin, kahit yung mga taong bayan, syempre sa makinarya. Syempre nasa posisyon yan 'Di ba? Parang naninigurado sila. Kaysa siguro, 'di ba? Mahirap yung ganon. Gusto nila kasing makabalik sa posisyon, parang ganyan. Kailangan makabalik kami sa posisyon. Kailangan sigurado ang ano namin. Kaso nga lang, 'di ba? Kahit sabihin nilang sigurado, nasa makinarya, hindi pa rin talaga nagtagumpay. Wala pa rin talaga, no? Bakit ka sumama alam na lahat na ang pang-attract ng alyansa pamimigay ng ayuda. Tapos ngayon sasabihin niyo na hindi maganda yung ayuda. Ngayong nanalo na kayo. Sabagay, gamit. Alam naman natin ang politika, di ba? Huwag mo po tayo mag-iglag. Yan naman ang politika. Gamitan. Bakit na naman titirahin? Kasama niya nga. Pero nung nanalo na, para yung nanalo na, wala na yan. No? Wala na po pakialamanan kung ano yung tama. Okay naman yun. Gamitin nyo yung para hindi kayo mahirapang manalo. Tapos, hindi kayo magkagastos. Pag nanalo ka na kayo, gawin nyo na yung tama. Mas maganda naman yun kaysa tama yun. Nagsisimula pa lang, panipangako, tapos wala na. Okay. Pero nga sana, yung mga layunin ni Lacson na ganyan, is ituloy-tuloy niya. No? Hindi lang sa simula. Di ba? Mas lalong maraming bibilib sa kanya kapag tinuloy-tuloy niya talaga yan. Hanggat nanunungkulan siya. Kaya kayo, tuwan-tuwa kayo mga loyalista, di ba? Ngayon, nakikita nyo na. Actually, hindi naman inyo sila Lacson, si Soto, may sariling mga utak yan, no? Ang sa inyo lang dapat, si Abalos, si Tolentino, nako, isa pang baliktarin yan. Buti nga, hindi nanalo. Kasi tsako sa inyo, babaliktad uli yan kung sino uli nakaupo sa susunod. Okay. Tanong ko po ulit, bakit, no? Bakit po kayo sumama sa presidente na ang pangunahing pang-attract sa tao yung pamimigay ng ayuda? Di ba? Hindi naman po maaprubahan yan kung hindi niya pinirmahan. Lahat po yan legal. Okay, sana nga po may paglaban nyo. Paano kami maniniwala? No? Ping Lacson. Ito ang problema ko dyan, Ping Lacson. Presidente ninyo ng Senado, nagngangalang Quezon Escudero, ay waiter ng Malacanang. Sunod-sunuran. Yun lang. Natatandaan nyo, ano ba yung tinanggal na nila sa budget? Akap, no? Tinanggal na nila yan sa budget, yung akap. Nung nakausap sila Martin, binigyan daw ng pondo. Pinagmalaki pa ni Grace po, tsaka pinagmalaki pa, yung meron silang picture na missing aso. Pinagmalaki pa na hinatian daw sa akap, no? Hindi ko alam kung akap o AIX, pero malamang akap. Tinanggal nila, hindi nila binadgetan sa Senado. Pagdating sa BICAM, binadgetan na, nakausap sila, binigyan daw yung mga senador. Binigyan ng akap.
Hindi po si Amy. Ang tuwan-tuwa po doon, si Grace po, tsaka si Ichepera na nga si Amy. Si Grace po, tsaka to si Chis Escudero mismo. La. Oh. Pero totoo ba yung nababalitaan na si Chis papalitan? No? Siguro kung sakaling di magugustuhan ng mga kasama niya yung magiging performance niya sa pagiging Senate President. No? Sa tingin niyo ba, mapapalitan kaya mga katunay? Tanong, Ping Lacson. Yung presidente ninyo ng Senado, tatanggalin nyo ba yan? Yung susunod ba ng presidente ng Senado, hindi sunod-sunuran kay Martin? Ang problema, sunod-sunuran lang to si Chis Best friend sila sa litrato eh. Kasi mas maganda talaga, no? Ang Senate President, ang tumayo dyan, ay isang transparent na tao. Kasi kailangan pag leader ka, hindi yung may tinitignan ka lang. Kailangan talaga is marunong ka tumingin sa magkabilang panig. Katulad din dyan sa House Speaker, kailangan transparent din yun nandiyan. No? Ang problema talaga, kaya nagkakaganyan, no? Nagkakagulo kasi ang nailalagay dyan, alam nyo na, mga one-sided. Kaya mahirap pag one-sided eh. Kailangan talaga kung transparent eh. Ngayon, kung transparent talaga mga ilalagay dyan, magiging maayos tong gobyerno natin. No? Magiging maayos ang desisyon ng mga tao sa gobyerno. Okay. Isa pa. Alam po ninyo, 5 billion, di ba? Binigyan sila ng akap. Tumahimik, ngiting aso yung kapalit. Tandaan po ninyo, pag may pondo, alam nyo na. Okay. Balikan pa po natin, maaaring tanggalin niyo yan kasi galit na nga yung tao dyan. In fact, yung hindi nanalo yung administrasyon, yung hindi sila nakakuha ng boto, wala talagang silbi yung ayuda sa kanila. Pero alam naman natin na yung ayuda na yan, mas pinagkitaan pa yan kaysa pinamigay sa tao. Hindi na natin alam kung sinong kumita yan. Pero once na may perang pinamimigay, may kumikita dyan. Ngayon ang tanong, mawawalan na ba ng ayuda? Naunahan na naman kayo ni Martin. Naunahan na naman kayo ng gobyerno. May bagong ayuda na po. Ngayon pa lang kayo nagre-react sa IX, AKAP at saka hindi ako ginigil. Sarap naman ngayon, no? Ang daming ayuda, no? Para siguro yung mga tambay, yung mga walang silbi sa mundo, tuwan-tuwa. Yes! Kahit nakahiga kami, kikita kami ng pera. Di ba? Parang tuwan-tuwa sila sa gano'n. Halos wala man lang silang nagiging puhunan. Di ba? Parang unfair naman yun sa mga ibang taong nagpapakahirap. Tapos sila tanggap lang ng ayuda. Umulan, bumagyo. Ay, umulan, umaraw, bumagyo. Meron silang ayuda. Di ba? No. Gusto ko lang i-flex to. Ayaw nyo ba akong gusto nyo lagi na lang ako naka-t-shirt? Sobra naman kayo. Ngayon lang tayo nagkaroon ng magandang jacket eh. Ayaw nyo pang piniplex ko. Hayaan nyo na ako. Okay. Nasa na tayo? May bago na pong ayuda ngayon. Naunahan na naman kayo. Maaring pumayag po dyan dahil papayag po yung sila Martin dyan. Kasi in-announce na Martin tuloy-tuloy na po ang 20 pesos na bigas. Yan na po ang bagong ayuda. 20. Talaga? Tuloy-tuloy na ba? Tuloy-tuloy na. Pero hindi ba talaga kayo malulugi niyan? Diba? Siyempre, 20 pesos, no? Alam naman natin, hindi talaga kaya eh. Kapag sinusuma ng mga hindi talaga kaya. So sinasabi nila, tuloy-tuloy ang 20 pesos. Pero saan ba yan? Buong Pilipinas na ba yan? Hindi ba yung mga piling lugar lang yan? Siyempre, kailangan kung gagawa kayo ng 20 pesos na bigas, kailangan hindi lang sa piling lugar yan. Hindi lang sa Visayas yan. Kailangan Luzon, Visayas, Mindanao yan. Kailangan lahat makinabang dahil siyempre lahat kami bumoboto. Lahat kami Pilipino. Diba? Hindi pa pwedeng namimili lang kung sino yung bibigyan. Kasi kung tutulong na kayo, lubos-lubusin nyo na. Dapat ganun. Pesos na bigas. Kada 20 po. 39 po yan. Kalahati niyan, sagot ng pamahalaan. Wow. Grabe po talaga. No? Yung kalahati. Billion na naman ang budget niyan. So, labasan na naman to ng pera kasi, kumbaga, sagot na namin yung kalahati niyan kasi alam natin hindi kaya yung merkado ng bigas. No? Kapag binaba nila ng 20. So, parang ang gagawin nila, kahit na kami na magpaluwal para lumabas lang na 20, parang gano'n. Ano naman, kumbaga maganda yung adhikain, yung layunin nyo na makatulong sa taong bayan para kahit papano, makabudget, no? Kahit papano makakatulong yon
para makatawid, no? Hindi masyadong mabigat. Kaso nga lang syempre, malaking gastusin na naman yan ang mangyayari sa inyo. Kumbaga ang taong bayan makakapenos pero sa inyo malaking gastusin yan. Syempre, hindi naman sa inyo manggagaling yan, sa mga tao pa rin. 'Di ba? Sa yung mga inilalabas yung ganyan. Oh. Syempre, mga tao pa rin yung mga binibigay ng taong bayan pa rin ang gagamitin diyan. Oh. Pantuwa na naman. Alam niyo po, pag may binenta, may kumita. Na, pag merong may patong. Hindi na po, kaya tuwan-tuwa sila. Ganun po yung mga proyekto nila eh. Pupuruhan na naman po nila yan. Lahat po ng ekonomista sa buong mundo, magsasabi, ayuda pa rin yan eh. Oh. Yung 20 pesos na bigas ganun pa rin. na ibibenta. Oh, meron ayuda meron pa rin. Mga, parang namimigay ka pa rin. 'Di ba kasi binawasan mo eh. No, ginawa mong 20, sagot pa rin namin 'yan. Parang ayuda pa rin 'yan. Silang pagbebentahan ha. Ang problema nito, kukunti po at saka wala, ha? Kasi baka sabihin dito, ano ba 'yan? Gumagawa na nga sila ng paraan para tumulong sa tao kaso may kumikritiko pa rin. 'Di ba? Yung mga katanungan kasi sa mga ganyang pangyayari, hindi talaga maiiwasan. 'Di ba? Alam nyo naman talagang hindi kaya maging 20. Ngayon, naririnig natin kung paano magiging 20. 'Di ba? So, gano'n ang lalabas, parang ayuda pa rin. Dahil sila pa rin ang gagastos, sila yung magpapaluwal ng gano'n. Wala po ni isa. Wala po ni isa sa Mindanao. Imagine niyo, pinag-initan niyo na naman yung mga taga Mindanao. Walang nagtinda, wala pong tindahan sa Mindanao. Oh, buti pa sa Mandaluyong. Swerte talaga yung Mandaluyong. Ayun po at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal. At syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon, walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.